Naku guys, grabe. Grabe, frustrated na talaga si VP Sara sa administrasyong ito. At alam mong tinawag na niyang bobo yung administrasyon. Ito guys, panoorin natin. Kayo po ba as Vice President even if you are on personal alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Oh, Attorney Claire. Claire Castro, attorney ka ba talaga? Naintindihan mo na ba? Sobrang clear na talaga yung explanation ni VP Sara doon. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nagkakaroon tuloy yung speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa, Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Gusto ko lang explain sa inyo guys para sa akin, alam mo yung statement na yun ni VP Sara na hindi ko gustong sabihin yung what I think kasi guys, gusto niya talagang, alam mo yung murahin, gusto niya talagang maliitin yung gobyerno kasi naiinis na talaga siya. Hindi niya gustong magsalita ng ganun, kaya sinabi niya yun. Kasi makikita mo sa latter, yun yung talagang napasabi niya talaga. One to other matters. Good morning, I'd like to ask your comment on since President Bongbong Marcos says his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we will kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem differently. What is your action? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Ang bait ni VP Sara dyan, oo, alam mo yung let us judge at the end of his term. Kasi guys, sabihin natin bloodless na drug war, bloodless nga, pero yung mga biktima naman ng mga addict, sobrang bloody. Di ba? Ang daming nasasagasaan, ang daming nagda-drive na, alam mo yun, sobrang daming na mga aksidente sa kalsada na sobrang dugo-dugo. Ang daming nawawalang mga foreigner, ang daming namamatay, nako, ewan ko na lang. Hindi nga bloodless yung drug war, bloodless naman yung mga, alam mo yung pangyayari sa buong Pilipinas. Last questions?
comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama siya dun sa mga disease na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan destructive mo siya comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Sabi nga ng mga, alam mo yung mga komitirista dyan sobrang sikap niya, sobrang sipag ni Presidente Bongbong Marcos ngayon dahil magsusona na. Ano na lang sasabihin niya sa State of the Nation address, no? Kung wala siyang... Grabe talaga. Kaya sobrang busy niya dito. Picture doon, picture dito. Kaya talaga nako guys. Pero si PRRD guys, alam mo yung pagpa-picture sa kanya, yung mga premyo ba yun? Sabi niya, ayoko ng mga ganyan. Ayaw ni PRRD. Sobrang niya dyan sa mga pasikat-sikat, pa-picture-picture. Nako. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. True. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako atin ng sabi ni Congresswoman-elect Lilet Dilima, part ng game plan yung decision ng Ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly din sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment na within 10 days. So part daw din ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo doon? Part ng game plan nila ng Ombudsman kasi since si Ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kung madidismiss yung case mo sa Ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the Ombudsman himself or the Office of the Ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ma'am, last na lang. Kasi ito, very much aware about sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumapas pa yung mga polis sa kalsada, sa mga police stations. I know you have... So, mamaya na lang yung mga police guys kasi sobrang interesting din yan. So, anong masasabi nyo sa mga sinabi ni VP Sara? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye. God bless.